Sa labas ng Jiangsheng, tinatawag nila akong Third Young Master Lu. Ngunit sa loob ng Lu Group, ang mga direktor at shareholder ay kailangang magbigay galang. Nilikha ko ang aking pangalan sa pamamagitan ng paghahanap ng kita, kaya't pinag-aralan ko ang mga financial report noong 3 taong gulang ako. Noong 8 taong gulang ako, nanggulo ako, at noong 12 taong gulang ako, unti-unti kong inalis ang aking ama sa kapangyarihan, ginawa siyang isang maskot. Noong 15 taong gulang ako, napilitan kong gawing isang makina para kumita ng pera ang aking malumanay na kapatid na babae. Tatanungin mo kung bakit ako, isang mayaman na second generation, ay napakasipag. Dahil pagdating ko sa mundong ito, ang utak ko ay nabind sa isang sistema ng pagbabalik loob para sa tunay at peking batang master. Sinasabi sa akin ng sistema na ako ay isang peking batang master na pinakawalan at ang tunay na batang master na dumanas ng paghihirap sa ilalim noong 18 taong gulang ay babalik. Maghihiganti siya sa akin, ipapahamak ako, at sa huli ay hahantong sa aking pagkabilanggo. Namatay ako sa isang maulan na gabi, nabangga ng sasakyan at namatay sa kalsada. Kaya't naghanda ako, nag-ingat sa bawat hakbang. Itinayo ko ang aking depensa hanggang sa 99 na palapag, hawak ang isang card na kayang sirain ang ekonomiya ng kalahati ng Jiangsheng. Hawak ang isang wine glass, tahimik kong hinintay ang pagdating ng isang taong sinumpa ng tadhana. Basta't ang tunay na batang master ay magpakita ng kaunting kahinaan. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng matinding pagsubok sa lipunan. Ngunit sa aking 18 kaarawan, ang aking tiyo na pinatalsik ko sa kapangyarihan ay pulang mata. At nagdala ng isang mahinang babaeng batang kasama niya mula sa labas na nakasuot ng kupas na maong. Ano ang ibig sabihin ng maling pagbind ng sistema? Hindi ako ang peking batang master. Ano ang ibig sabihin nito ay isang kwento ng tunay at peking prinsesa. Tumatakas na ang sistema, ang walang kwentang sistema. Ang pangalan ko ay Lu Wenchuan at ako ay 18 taong gulang ngayong taon. Nakatayo ako sa harap ng floor-to-ceiling window sa ikalawang palapag ng Lu Family Mansion. Hawak ko ang isang champagne glass na puno ng coke at tinitingnan ko mula sa itaas ang malaking birthday party na nagaganap sa loob ng estate. Sa ibaba, nagkakahalo ang mga anino, ang mga kasamaan ay nagbubunga. Ang mga kilalang tao sa Jiangsheng ay dumadalo. Sa mata ng mga tagalabas, ako ang tiyak na susunod na pinuno ng Lu Group. Ngunit walang pagbabago sa aking puso. Sa katunayan, gusto kong tumawa dahil ako lamang ang nakakaalam na ang karangyaan na ito ay parang isang ilusyon. Kapag nawala na ang mga bisita ngayong gabi at tumama na ang hating gabi, ang aking 18 taong mapayapang buhay ay maglalaho na parang bula. Ang lahat ng ito ay salamat sa sistema ng pagbabalik loob para sa tunay at peking batang master na nakakabit sa aking utak mula nang ako ay ipinanganak. 18 taon na ang nakalipas, nag-reincarnate ako sa mundong ito. Bago pa man ako makahinga ng malalim, narinig ko ang malamig na boses ng sistema sa aking utak na nagdedeklara ng aking parusang kamatayan. Tunay na master identity confirmed. Nagdusa ng matinding hirap sa ilalim. Nagsusumikap ang tunay na master na makamit ang kayamanan at luho at nagkakaroon ng matinding galit sa host. Pagkatapos bumalik ang tunay na master, magsasagawa siya ng isang serye ng paghihiganti. Ipapahamak ka, gagawa ng mga kaso laban sa iyo, magpapanggap na bulag at bingi, at ilalagay ka sa isang nakakabahalang sitwasyon. Ipapalayas ka at sa huli, ganap na itatapon ka ng Lu family. Sa isang maulan na gabi, mababangga ka ng sasakyan na minamaneho ng isang kaibigan ng tunay na master. Mula nang ako ay pinasuso, alam ko na ang aking buhay ay nasa isang 18 taong countdown na. Wala nang makakaalam ng kanilang mga hinaharap na kamatayan. Gusto ko lang maging isang mayaman na anak na mapayapa. Hindi ako naniniwala sa swerte, naniniwala lang ako sa pera na hawak ko. Dahil sinabi ng sistema na ako ay isang peking anak na isasakripisyo, gagawin kong kuta ang lugar na ito bago bumalik ang tunay na anak. Kaya sinimulan ko ang aking 18 taong pagpaplano. Habang ang ibang bata ay naglalaro, ako ay nag-aaral ng istruktura ng mga negosyo ng pamilyang Lu. Habang ang ibang bata ay nasa elementarya, ginamit ko ang mga alaala mula sa nakaraang buhay para utusan ang aking mga kasamahan na magrehistro ng mga offshore company sa ibang bansa. Pinindot ko ang bawat oportunidad sa internet at renewable energy na kumpleto ko ang orihinal na akumulasyon ng kapital. Maaaring itanong mo, sa edad na iyon, paano ko nagawa iyon na mayroon akong maraming limitasyon? Ang sagot ay simple. Ang sistema. Kung may sistema ang mga transmigrator, hindi sila masasayang na naglakbay. Sa madaling salita, habang ako ay tumatanda, nagpakita ako ng kahangahangang talento sa pagnenegosyo. Noong 12 taong gulang ako,
Nagbigay ako ng isang komprehensibong plano sa pagbabago para sa industriya ng department store ng pamilyang Lu, na siyang online shopping mode na wala pa sa mundong ito. Pinataas nito ang kita ng ilang beses. Noong 15 taong gulang ako, pinangunahan ko ang Lu Group sa pagkuha ng isang nalulugi na kumpanya ng laro. Ngayon, ang halaga ng kumpanyang iyon ay lumampas na sa 100 bilyon. Ang buong pamilyang Lu, kasama ang aking biological father, si Lu Zhenghai, ay humanga sa akin. Akala nila ako ay nagsisikap ng husto para masecure ang posisyon ng tagapagmana para sa karangalan ng pamilyang Lu. Tanging ako ang nakakaalam na ako ay nagtatayo ng mga depensa. Alam ko, sa mundong ito, ang dugo ang nagpapasya sa lahat. Kahit na pinalaki nila ako ng 18 taon, sa sandaling malaman nila na hindi ako ang kanilang tunay na anak, hindi papayagan ni Lu Zhenghai na ang isang dayuhan ang magmana ng kanilang kumpanya. Kaya, hindi ko pwedeng maging taong nakatayo sa harap at nakakaakit ng atensyon. Itinuon ko ang aking atensyon sa aking ate, Lu Wanqin. Si ate ay 8 taong mas matanda sa akin at malumanay ang ugali. Siya ay isang tipikal na kagandahan mula sa Jiangnan, ngunit higit sa lahat, siya ay isang taong sobrang nagmamalasakit sa akin. Mula pagkabata, basta't bahagya akong kumunot ang noo, kaya niyang abutin ang buwan mula sa langit para sa akin. Nahahabag siya na masyado akong maaga nagkamalay at nag-aalala para sa kumpanya. Lagi niyang sinasabi na siya bilang ate ay walang silbi. Kaya nawalan ako ng pagkabata. 9 taon na ang nakalilipas, nagsimula akong kumilos ng lihim. At unti-unti kong itinulak ang aking ate sa posisyon ng general manager ng Lu Group. Tinitingnan ko siya ng taos puso. Ate, hindi ko gusto na nasa spotlight ako. Gusto ko lang maging isang tahimik na investor. Kailangan ng pamilyang Lu ng isang matatag na pinuno. Ikaw ang pinakaangkop. Palagi akong nasa likuran mo. Naluha siya sa sobrang tuwa at kusang loob na pumayag na kontrolin ang sitwasyon sa harap para sa akin at lumaban. Sa paningin ng iba, siya ay isang mahusay na babaeng si. Sa katunayan, bawat core data na hawak niya at bawat malaking proyekto na nilagdaan niya ay may bakas ko sa likod nito. Sa pamamagitan ng aking ate, dahan-dahan kong inalis ang kapangyarihan ni Lu Zhenghai sa kumpanya, tulad ng pagluluto ng palaka sa maligamgam na tubig. Sa kasalukuyan, mahigit kalahati ng Lu Group Board of Directors ay mga tao ko. Ang mga pinuno ng core departments. Siya ang aking mga pinagkakatiwalaan na nilinang ko sa lihim. Lahat ng daloy ng pera ay nasa ilalim ng aking pagbabantay. Kahit na si Lu Zhenghai ay nakaupo pa rin sa pwesto ng chairman, ang mga resources na kaya niyang gamitin ay mas mababa pa sa isang sekretarya ng panganay naming kapatid. Siyempre, ang aking ama ay masaya rin sa kanyang pagreretiro. Hindi niya alam noon na isa akong peking batang master. Hindi niya rin alam na tunay akong naghahangad ng kapangyarihan. Bukod pa riyan, para sa iba pang mga kapatid sa pamilya. Mayroon din akong mga kaayusan para sa kanila. Ang pangalawang kapatid na si Lu Yao ay 3 taon na mas matanda kaysa sa akin. Siya ay parang malamig na jade, bihira siyang ngumiti at palaging nakasimangot. Ayon sa orihinal na kwento mula sa sistema, ang kanyang personalidad ay pinakamadaling magamit ng puting lotus na tunay na batang master. Hindi ko alam kung gaano siya kanegatibo. Gaano pa siya magagamit? Ngunit dahil sinabi na ng sistema, ang sabi ng iba ay ganoon na nga. Ang mga ganitong uri ng mga bagay na may mataas na dimension ay hindi maaaring magkamali. Kaya ginamit ko ang aking mga resources upang tahimik siyang suportahan upang ituloy ang kanyang minamahal na karera sa sining, upang ilayo siya sa sentro ng negosyo at bawasan ang kanyang hinaharap. Mga pagkakataon na makasalamuha ang tunay na batang master. Ang ika-4 na kapatid na si Lu Xiaoxiao ay 15 taong gulang. Ang kanyang personalidad ay tahimik at mahinahon, katulad ng panganay naming kapatid. Siya ay isang batang babae na mahilig manood ng mga chismis. Masyado siyang bata para maging problema. Kailangan lang bigyan ng sapat na pera. Ngayon, 18 na ako. Ang buong pamilya Lu, mula sa pagpapasya ng grupo hanggang sa sistema ng seguridad sa lumang bahay, ay nasa ilalim ng aking ganap na kontrol. Ang aking defense tower ay napuno na ng mga layer. Hawak ko ang T-King's Ace. Basta't ang tunay na batang master ay bumalik. Basta't magpapakita siya ng kahit kaunting pahiwatig ng ambisyon, ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mabigat na dagok ng lipunan. Ano ang ibig sabihin ng pag-alis na walang dala? Ano ang ibig sabihin ng kawalan ng taong ito? Naisip ko na ang hindi mabilang na mga eksena ng pagbabalik ng tunay na batang master. Siguro ay isang mahiyain at mahirap na bata, siguro ay isang naghihiganti at mahirap na tao, o siguro ay isang artista na inosente sa harap ng publiko, ngunit masama sa likod. Ano man ang anyo, handa na ako. Ang malumanay na boses ni Lu Yuanqin ay pumutol sa aking pag-iisip.
Chuan bakit ka nagtatago dito mag-isa? Nakasuot siya ng puting damit na panggabi at nagdala ng 2 baso ng juice. May bahid ng pagod sa kanyang mukha, ngunit nang tumingin siya sa akin, puno ang kanyang mga mata ng pagmamahal. Pagod ka na ba? Ang mga matatandang iyon ay napakalupit. Tinarang ko na ang lahat para sa iyo. Uminom ng kaunti ng soda, hindi ito maganda sa kalusugan. Kinuha ko ang juice. Nagpakita ako ng perpekto at walang malay ng ngiti. Salamat, ate. Ayos lang ako. Gusto ko lang ng tahimik na sandali. Nagbuntong hininga si Luwan King. Inayos niya ang aking kurbata. Ikaw talaga, palagi kang masyadong nag-iisip mula pa noong bata ka. Ngayon ang iyong ika-18 kaarawan. Pagkatapos ng araw na ito, ikaw ay magiging isang matanda na. Pangako ka sa akin, ate. Huwag ka nang masyadong magtrabaho sa hinaharap. Ano man ang mangyari, ako ang bahala. Habang tinitingnan ko ang kanyang taos-pusong tingin, bahagyang gumalaw ang aking puso. Ate, pasensya na. Pinatayo kita sa harapan para maging kalasag ko. Kung malaman mo balang araw na hindi kita tunay na kapatid, magiging mabuti ka pa rin ba sa akin? Pinigilan ko ang kaunting konsensya sa aking puso. At tumango habang nakangiti, sige, susundin ko ang sinabi mo, ate. Nagpatuloy ang piging hanggang hating gabi, nang ang huling bisita ay nagparenta ng sasakyan para umuwi. Ang masayang lumang bahay ng pamilyang Lu, na puno ng sigla sa buong araw, ay sa wakas ay naging tahimik. Si Lu Zhenghai ay nakaupo sa pangunahing upuan sa sala. Ang kanyang mukha ay namumula, malinaw na masaya siya ngayong araw. 8. Ikalawang ate, ika-4 na kapatid ay nakaupo sa magkabilang gilid. Umupo rin ako. Kinuha ko ang mainit na tsaa na kailan lang binuhos ng ate para sa akin at hinipan ko ito ng mahina. Alam ko, magsisimula na si Zhengxi. Ayon sa orihinal na kwento, sa loob ng 5 minuto pa, darating si Lu Zhenghai dala ang isang babaeng pagod sa biyahe at maghahagis ng isang bomba na iayanig sa buong pamilya. Ibinaba ko ang tasa ng tsaa. Habang inaayos ang mga manggas ng aking damit, tahimik kong pinindot ang isang pindutan sa maliit na remote control sa aking bulsa. Ang mga nasa likod ng lumang bahay ay nasa unang antas ng paghahanda. Kapag nagbigay ako ng utos, kahit ang sariling anak na dala ni Lu Zhenghai ay agad na makokontrol. Nilagok ni Lu Zhenghai ang kanyang lalamunan, bahagyang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Naging seryoso at kinakabahan. Habang nandito pa kayong lahat, mayroon akong napakahalagang bagay na kailangang ipahayag. Dumating na. Bahagyang yumuko ang katawan ko, naninigas ang mga kalamnan ko. Matatalim ang mga mata kong nakatitig sa direksyon ng pasukan. True Young Master, tignan natin kung anong uri ka ng demonyo. Narinig ang mga yabag sa pasilyo. Tumayo si Lu Zhenghai at mabilis na naglakad. Hinawakan niya ang kamay ng isang tao at dinala ito sa gitna ng sala. Ang batang ito ay si Lin Yan. Bahagyang nanginginig ang boses ni Lu Zhenghai. Tiningnan niya ang tao, may mga pulang mata. Nian. Bilisan mo, tawagin mo sila. Sino ang tatawagin? Pinag-isipan ko na ito sa loob ng 18 taon. Lahat ng logic circuits sa utak ko ay biglang nasunog. Napadapa ako sa sofa. Si Lin Yan ay nakasuot ng kupas na puting kamiseta at kupas na maong. May mga tuyong putik pa sa kanyang pantalon. Ang kanyang katawan ay payat, nakayuko ang ulo, mukhang balisa. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay, may mukha siyang melon, ang kanyang mga tampok ay malinaw at may bahid ng kalungkutan, ngunit nang makita niya ang marangyang dekorasyon sa paligid. At kami na hindi pangkaraniwan, mabilis na dumaan ang pagkamangha sa kanyang mga mata, pagkatapos ay ang pagkamangha ay napalitan ng malalim na kawalan ng kumpiyansa. At isang nakatagong galit na halos hindi makita, na parang hinihingan niya ng utang ang lahat. Tama ang galit. Tama ang buhay sa ibaba. Tama ang pagkabalisa at kawalan ng kumpiyansa, ngunit ang problema ay, ito ay babae. Nasaan ang tunay kong young master? Ang tuso at mapagsamantala sa akin. Yung kailangang harapin ko pagkatapos niyang mamatay? Yung true young master na kailangan kong i-take over. Bakit babae siya? Nakita ni ika-4 na kapatid na si Lu Xiaoxiao ang kanyang ulo nang may pagtataka. Papa, sino po siya? Kumunot ang noo ni ate na si Luwan King. Nakaramdam ng hindi karaniwang krisis. Habang ang ikalawang kapatid na si Lu Yao ay nanatiling may mapagkunwaring mukha. Para bang walang kinalaman ang lahat ng ito sa kanya, walang kinalaman sa kanya. Malalim na bumuntong hininga si Lu Zhenghai. Pinagmamasdan kami, nanginginig ang boses, inanunsyo niya, Yao, Wan King, Wen Chuan, Xiao, Nian Yan. Siya ang tunay na anak ng aming pamilyang Lu. Yao, 21 taon na ang nakalipas sa ospital, ikaw at si Nian Yan. Nagpatigil siya at nahirapang sabihin ang huling mga salita, nagtatama ng pagkakamali. Para bang isang malakas na kulog ang bumayo sa aking noo, na bumiyak sa akin ng malambot at malutong.
Nagtatama ng pagkakamali si Iyaw, ang tahimik, hindi nakikipag-away, hindi naghahangad. Ngunit ang pangalawang kapatid na si Lu Liao, ang huwad na iyon na nagkakamali sa pwesto. At ang tunay na anak na ito na tinatawag na Lingyan, ang puting lotus. Siya ang tunay na pangalawang anak ng pamilyang Lu, walang duda. Tapos sino ako? Mula pa sa pagkasuso, nagplano ako. Nagpupuyat ako, pinipilit ang sarili, ginagamit ang lahat ng paraan. Pinatalsik ko ang aking ama, pinilit ko ang aking nakatatandang kapatid na maging si. Akala ko, sa loob ng 18 taon. Naghanda ako para sa isang labanang kamatayan. Bilang resulta, ang aking kaaway ay hindi pala umiiral. Ang tunay na batang master na dapat sana ay naging kaaway, mula simula hanggang wakas, ay isang maling impormasyon lamang. Sistema, iyong lolo. Sumisigaw ako sa aking isipan. Sistema, lumabas ka. Ano itong iyo? Habang lubos na bumabagsak ang aking kaisipan, nais kong dumura ng dugo ng 3 beses. Ang sistema na madalas magpanggap na patay na pusit sa aking isipan ay hindi na nagpapanggap. Mukhang nagulat din ang sistema, may halong pagtataka sa boses nito. Tingi na. Hindi tama iyan. Ikaw dapat ang huwad na batang master, Suzu. Anong nangyayari? Nagalit ako. Tinatanong mo ako kung anong nangyayari. Ako ang nagtatanong sa iyo. Sumagot ang sistema sa inosenteng tono, hindi ko rin alam. Isa akong lalaking sistema. Nakahanda na akong dalhin ka sa pagre-relax. Pag-usapan natin ang pagre-relax. Hindi tama. May iba't ibang uri pa ng sistema. Mayroon pang ang lalaki at babae. Nagsimulang mag-self-analyze ang sistema. Ang tunog na kuryente ay paulit-ulit na maririnig sa aking isipan. Ang sistema ay nagsasagawa ng self-analysis at muling ini-verify ang orihinal na plot. Dahil ang sistema ay nabind sa host 18 taon na ang nakalipas. Naapektuhan ng cross-dimensional interference, ang logic error ay naganap sa bottom layer code. Pag-verify ng pagkakakilanlan. Lu Wenchuan Dande match rate 79.9%. Kinumpirmang tama, ang tunay na anak ni Lu Zhenghai at ng kanyang asawa. Ang tunay na batang master ng pamilyang Lu. Ang orihinal na target na plot ng tunay na batang master na magkakaroon ng sama ng loob at maghihiganti dahil sa pagkakakilanlan ay hindi umiiral. Ang orihinal na kalaban ay dahil sa gender difference na dulot ng system error. Ngayon ay naitama bilang tunay na anak na si Lingyan. Ang pangalawang anak na si Lu Liao ay itinuturing na tama ang pagkakapwesto. Ang pagkakapwesto ng hindi host. Ang sistemang ito ay nakatuon sa pagbangon ng tunay at huwad na batang master. Dahil ang host mismo ay ang tunay na batang master. At naabot na ang ultimate goal na kontrolin ang pamilya. Ang sistemang ito ay wala ng silbi. Malapit nang matapos ang sistema. Nais ko sa host ang isang masayang buhay. Paalam. Hindi. Hindi na magkikita. Nawala ang tunog ng kuryente sa aking isipan. Ang sistemang iyon na nagpahirap sa akin ng 18 taon. Tulad ng pagdating nito, isang pagbabalik tanaw, walang iniwang ulap. Umalis na ito, tumakbo na. Iniwan akong mag-isa, nakaupo sa marangyang sopa. Pinapanood sina Lu Zhenghai at Lingyan na umiiyak. Nakita ko ang nagulat na kapatid kong babae. Nakita ko ang malamig pa ring si Lu Liao. Ako, Lu Wenchuan, ang tunay na nakababatang master ng pamilyang Lu. Ang tunay na nagkokontrol ng Lu Group. Nakipaglaban ako sa hangin sa loob ng 18 taon at inalis ko pa ang aking sariling ama. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanila? Mula nang tumakbo ang sistemang iyon na may walang kwentang sistema pagkatapos ng araw na iyon. 3 gabi na akong nakakausap ng mga mamamayan. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang aking ama na inalis ko. Nakatingin sa akin habang nakangiti, nakikita ang aking kapatid na babae na pinilit kong maging isang babaeng negosyante na kumakain ng piin na ginawa ko. Narinig ko rin ang sistema na nagsasabi, gumamit ng mga salita upang patunayan ang iyong sarili bilang isang karaniwang sistema. Ang aking isipan ay ganap na gumuho. Upang malaman kung ano ang impyernong panimulang ito, ginamit ko ang pangunahing network ng impormasyon na ginamit upang ipagtanggol ang tunay na nakababatang master at mga espiya sa negosyo upang saliksikin ang isang 21 taong gulang na batang babae. Wala pang kalahating araw. Ang mga talaan ni Lingyan mula pagkabata, maging ang mga marka na nakuha niya sa 3 baitang ng elementarya at ang mga bahagi oras na trabaho na kanyang ginawa. Lahat ay nasa aking mesa. Nakatingin sa makapal na tumpok ng mga talaan, ako ay nanahimik sa pag-iisip. Bagamat ang sistema ay walang utak, ang balangkas ng kwento ay hindi gaanong sira. Ang landas ng paglaki ni Lingyan. At ang tunay na nakababatang master na nakarinig ng matinding puot sa kayamanan at luho dahil sa pagdurusa sa ilalim na antas na binanggit ng sistema ay parang inukit mula sa iisang ina. Maliban sa kasarian, lahat ay tama.
ang mga adopted parents ni Lingyan, na siyang tunay na magulang ni Jaya Erji at Lu Yao, ay isang napakapambihirang pares na mas gusto ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Mula pagkabata, si Lingyan ay kulang sa pagkain at pananamit, hindi lamang siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, kundi nagtatrabaho rin siya upang suportahan ang mga kapatid na lalaki sa bahay. Bahagyang pagtutol ay hahantong sa matinding pananakit at pagsigaw. Sa ganoong kapaligiran na hindi nakakakita ng langit. Pagkatapos ng 21 taong pakikibaka, bigla na lang may nagsabi sa kanya. Ikaw pala ang anak ng pinakamayamang tao. Dapat ay nakatira ka sa malalaking villa at nagmamaneho ng mga luxury car. At pinalaki ng may pagmamahal, at ang lahat ng pagdurusa na nararanasan mo ngayon ay dapat na para sa ibang babae. Kung ako, ikaw ay mamumuhi rin. Kung ito ay isusulat sa isang nobela, ito ay tiyak na isang madilim na babaeng protagonista na may malakas na paghihiganti. Mabuti na lang. Bagamat ang aming pamilyang Lu ay kapitalista, hindi kami mga halimaw na pamilya na walang puso. Ang aking ama, si Lu Zhenghai, ay nasa larangan ng negosyo. Pagkatapos ng maraming taon ng pakikibaka, siya ay medyo determinado sa paghawak ng ganitong uri ng bagay. Siya ay nagbigay ng malaking halaga ng pera. At pumirma ng kasunduan sa pagputol ng ugnayan sa kanyang mga adoptive parents na parang mga vampira. Dinala si Lingyan pabalik sa pamilyang Lu at binago ang kanyang apelyido. Kaya dapat na siyang tawaging Lunyan ngayon, ngunit ang pangalang Lingyan ay masyadong nakatanim sa isipan at sanay na rin siya dito. Hindi siya masyadong handang magbago. Nagulat ako, talaga bang may problema siya? Maaari ba siyang masanay na tawaging Thunder? Tungkol naman kay Jaya Erji Iluliao, ang intensyon ng aking ama at ang aking ate ay malinaw. Kasi inalagaan ko siya ng mahigit 20 taon, kaya totoo ang aming damdamin. Kahit hindi kami magkadugo. Malaki at malakas ang pamilya Lu, hindi nila kailangan ang grasya niya. Isa pa rin siyang pangalawang anak ng pamilyang Lu. Mas kakaiba pa ang naging reaksyon ni Ruyao. Nang malaman niyang siya ay huwad na anak, tumugon lang siya ng malamig na to. Pagkatapos ay kalmado niyang idinagdag, kung kailangan kong lumipat, pakisabihan ako 3 araw bago para ma-impact ko ang mga gamit ko sa pagpinta. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang pagpipinta, na para bang tanging kami lang ang naapektuhan ng lindol. Ang tanging inaalala niya ay kung natuyo na ang kanyang mga pintura. Ang kanyang personalidad at ang kanyang libangan ay may malaking pagkakaiba. Nararamdaman kong ang pagpipinta bilang libangan ay hindi dapat magmula sa isang malamig na tao. Bahala na, dahil ang likuran ng pamilya ay stable na, napagdesisyonan ko na rin ang isang bagay. Ako ang tunay na anak, hindi ko kailangang maging mapagmatsyag sa sinuman na magnanais kunin ang aking mana dahil, sa totoo lang, ito ang aking mana. Hindi ko kailangang maging 007, hindi ko na kailangang pag-aralan pa ang mga overseas mergers at Nasdaq Index. Gusto ko na lang mag-relax. Gusto kong palitan ang Coke sa aking champagne glass ng totoong malamig na Coke na may gas. Gusto kong maglaro, kaya't mabilis kong tinawagan si Ate Luan King. Ate, naisip ko ulit, 18 taong gulang pa lang ako. Dapat mas marami pang posibilidad ang buhay. Nakahiga ako sa kama. Kaysa sa pagiging seryoso, lahat ng mga meeting, proyekto, at plano nitong nakaraang kalahating taon. Pati na rin ang nalalapit na bid para sa bagong enerhiya sa South City, lahat ay ipapasa ko sa iyo. Gusto kong magpahinga. Sa kabilang linya, natahimik si ate sa loob ng kalahating minuto. Kahit alam ko, siguradong hindi niya ako pagagalitan sa pagiging sentro ng atensyon. Akala niya lang ay sumusunod ako sa payo niya na magpahinga. Ngunit, ang reaksyon ni ate ay hindi talaga gaya ng aking inaasahan. Nakangat-ngat ang boses ni ate, na maihalong pag-aalala sa mga plano. Chuan-er, may napansin ka ba? Mayroon bang ilang matatandang lalaki sa grupo na nagtatangkang gumawa ng hakbang sa proyekto sa South City habang ang pamilya ay may problema? Gumagamit ka ba ng pag-atras para sa pag-atake? Gusto mong hulihin sila at linisin silang lahat? Tama ba ako? Lubos kang nagkakamali. Hindi. Ate, ang iyong kakayahan sa pagbuo ng kwento ay hindi na dapat pang isulat sa nobela ng Xuanhuan. Ang huwad na anak na babae ay hindi ang huwad na batang master. Hanggat walang problema ang maihawak ng kapangyarihan, kahit magulo ang pamilya, hindi nito maapektuhan ang grupo. 8. Gusto ko lang talaga maglaro. Naintindihan ko na, ang pinakamahusay na diskarte ay ang pagtatago sa paningin. Magkunwari na may sakit at mahina. Iwan mo sa ate mo. Huwag kang mag-alala, magkukunwari kang mahina sa mga susunod na buwan. Ang mga bagyo sa labas, haharapin ko para sa iyo. Binaba ang telepono. Tiningnan ko ang screen ng telepono at napapagod na hinimas ang aking noo. Hindi tama. Ang personalidad ni ate ay hindi dapat kasing ligalig nito. Nasaan na ang malumanay kong ate?
Ang kanyang personalidad ay masyadong kakaiba. Bahala na, sirain na natin. Mabuti na lang at natutunan ko na si ate ngayon. Ang kanyang paraan ay napakabagsik. Ganap na siyang nakapag-iisa. Kung ano man ang kanyang naiisip. Hayaan na lang niya. Akala ko makakapagsimula na ako na nahuli ko ng 18 taon. Matapang na rich kid. Pero agad kong nalaman na nagkamali ako, hindi kay Jing Erfeng lang. Ang paghihiganti ni Lin Yan ay dumating na. Bagaman dahil sa sistema ni Wulong. Ang target ng kanyang paghihiganti ay nagbago mula sa akin patungong Lujuntian. Pero bilang tagamasid na nakatira sa ilalim ng iisang bubong, nahila pa rin ako sa mababang uri ng drama sa bahay na ito. Ito ay ang ika-5 araw ng pagbabalik ni Lin Yan. Oras ng hapunan, ang pamilya ay nakaupo sa mahabang French dining table. Oh! Ang panganay na babae ay wala. Pinapalitan niya ako sa kumpanya bilang empleyado na walang tigil sa pagtatrabaho. Ang orihinal na yaya sa bahay ay naghanda na ng masaganang hapunan, ngunit pinilit ni Lin Yan na siya mismo ang magluto. Sinabing gagawa siya ng isang bagay na pinakamahusay niyang lutuin, sopas ng tadyang, bilang pasasalamat sa pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Nang dalhin niya ang malaking mangkok ng mainit na sopas ng tadyang palabas, agad kong napansin na may mali. Nakasuot siya ng isang t-shirt na halatang isang laki na mas malaki. Ang manggas ay nasira na sa pagkakalaba. Malinaw na binigyan na siya ng tatay ni Gili at ng panganay na babae ng mga pinakabagong damit na mataas ang uri, ngunit pinilit niyang isuot ito, parang isang kaawa-awang bata na tumakas mula sa kampo ng mga refugee. Habang dala-dala ni Lin Yan ang sopas patungo kay Lujuntian, bigla siyang nadulas na tila aksidente. Ah, sigaw niya, at ang mainit na sopas na hawak niya ay diretsong tumilapon patungo kay Lujuntian. Mabilis na nakapag-react si Lujuntian at malakas na umatras. Inilagan ang direktang pagkalat ng sopas, ngunit ang ilang patak ay tumalsik pa rin sa kanyang sutlang palda. Klang! Ang mangkok ay nabasag sa sahig. Sa susunod na segundo, bago pa makapagsalita si Lujuntian, si Lin Yan ay biglang lumuhod sa mga piraso ng baso at sopas sa sahig. Patawad, patawad, ate. Hindi ko sinasadya. Ang mga mata ni Lin Yan ay agad na namula at malalaking luha. Ang isa-isang tumulo. Hindi niya pinansin ang mga nabasag na piraso ng baso sa sahig at inabot upang punasan ang sopas sa palda ni Lujuntian. Agad na namula ang kanyang kamay dahil sa init. Alam kong ako ay hindi marunong at wala akong nagawang tama. Nagalit kita, ate. Ate, huwag kang magalit sa akin. Pwede mo akong paluin o murahin, okay lang. Huwag mo lang akong paalisin. Umiyak si Lin Yan na parang binagyo ng bagyo, ang kanyang manipis na balikat ay nanginginig. Ang kanyang kaawa-awang hitsura ay tila si Lujuntian ay gumawa ng 10 malupit na parusa ng dinastyang king sa kanya. Ang hangin sa hapagkainan ay biglang nanigas. Ang 4 na peres ng chopsticks ni Lu ay nahulog. Ang tatay, si Lu Zhenghai, ay biglang tumayo. Ang mukha niya ay puno ng pagmamalasakit. At ako, na nakaupo sa tabi ng pangunahing upuan, ay maihawak pa ring tinolang manok. Palamig na pinapanood ang daloy ng kayamutang operasyon ni Lin Yan, halos hindi ko napigilan ang palakpak. Wow! Makuha mo muna ang damdamin bago kumilos, lumaban ka muna. Humingi ka ng awa. At saka bigyan si Lujuntian ng sombrero ng masamang peking anak na hindi makatwiran sa totoong anak. Hindi lang ito totoong anak, ito ay pagbabago ng ordinaryo sa ginto. Nian, ano ang ginagawa mo? Si tatay, si Lu Zhenghai, ang unang sumira sa katahimikan. Sa huli, siya ay mahina ang puso. Lalo na sa biyaya niyang ito na 21 taon nang naghirap sa labas, may malalim na pagkiling at pagdududa. Bigla niyang itinulak ang upuan at sumugod, hinila si Lin Yan na nakaluhod sa sahig, ang mga kamay niya inamula sa init. May sugat pa, bilisan mo, Wang Ma, kumuha ka ng gamot na panlunas. Nalulungkot ang ama sa pagtangis niya. Tumingin siya sa gilid at nakita si Lu Yao, nakatayo pa rin sa pwesto niya na malamig ang mukha. Napakunot ang noo niya. Si Yao Nian ay kararating lang, hindi pa sanay sa buhay sa bahay. Hindi pa natatapos ang sinabi ng tatay mo, pero malinaw ang ibig sabihin. Pakisamahan mo siya. Huwag kang magsungit, bumuntong hininga ako. Ito ay dahil sa pagiging malapit sa bida. May halo ba itong halo ng biyaya? Sobrang hindi maintindihan ang kilos ng tatay, nakakalito na talaga. Tumingin si Lu Yao sa ibaba, sa lailayan ng mahal niyang designer dress na nasira, at pagkatapos ay sa umiiyak na si Lin Yan. Lalo pang lumamig ang kanyang mukhang mahina. Binuksan niya ang bibig niya. Tila gusto niyang magpaliwanag, ngunit sa kanyang ugali na hindi nagsasalita kahit minsan ay paulit-ulit. Nakapagpigil lang siya ng bahagya bago sumagot ng, hindi ko siya hinawakan. Alam ko na hindi ako hinawakan ng ate, ako mismo ang hindi nakatayo ng maayos. Umiiyak si Lin Yan habang humihinga.
Mahigpit niyang hinawakan ang manggas ng kanyang ama, nanginginig sa pag-iyak. Tatay, huwag mo pong sisihin si ate, kasalanan ko po na ang bobo ko. Kahit sabaw ay hindi ko na maayos na madala. Dati rin po ganito sa bahay, madalas ko pong inaasar ang mga magulang ko at napapalo ako, nasanay na po ako. Nakakabwisit, napakamatay ng mga salitang ito. Hindi lang nito pinatibay ang kanyang pagiging biktima na inaapi, kundi pati na rin ang pagdaigdig kay Luyaw. Nakuha pa niyang pukawin ang galit ng kanyang tunay na ama laban sa mga nag-ampon sa kanya, matagumpay na ginawang kaguluhan sa pagbuhos ng sopas. Naging malaking away at pagmamaltrato sa pamilya. Si Luxia Oxiao, na parang nakalugmok sa upuan, ay hindi makahinga. Hindi siya makahinga. Dahan-dahan kong kinain ang huling hipon na may sarsa. Nilagyan ng kaunting toyo, dahan-dahan ko itong inilagay sa aking bibig at minunguya. Pagkatapos, kinuha ko ang tissue sa tabi at isa-isa kong pinunasan ang aking mga daliri. Sa totoo lang, masyadong mababa ang antas ng away sa pamilya. Napakababa na kahit ako na naglalaro ng mga taktika sa loob ng 18 taon. Sa corporate board kasama ang mga matatandang lobo, ay nakaramdam ng matinding kalungkutan. May isang matandang babae na dapat kumanta para sa akin. Bumuntong hininga ako. Iniwan ko ang mga gamit sa mesa. Sa wakas, nagdilim ang aking boses. Hindi malakas, ngunit may uri ng pagiging hindi mapag-aalinlanganan na sanay sa pagbibigay ng utos sa kumpanya. Lumapit si Butler Lee na nakakulong sa sulok at bahagyang yumuko. Pasensya na, magpapatawag ako ng taga-ayos. Kailangan ko pa bang sabihin ang mga ganitong bagay? Ang iyong Panginoon. Tumango si Butler Lee. Nagmamadali siyang pinapakiusapan ang mga tao na linisin ang mga kalat ni Lingnian. Hindi ko alam kung talagang may tinatawag na swerte ang tawag dito, pero kahit maliit na bagay kailangan niyang personal na ayusin. Pagkatapos ay tumingin ako kay Lingnian. Nagsalita ako ng hindi nagmamadali. Una, ang basahan na gawa sa purong lana sa kainan. Ito ay direktang ipinadala mula sa Italia noong nakaraang buwan. Walang mga nakaangat na tahi o gusot. Kaya, ang posibilidad na madapa sa patag na ibabaw ay napakababa sa pisika, maliban na lang kung may problema sa binti. Sumandal ako sa aking upuan, ang aking tingin ay mahinahong tumingin kay Lingnian. Biglang tumigil ang pag-iyak ni Lingnian. Tiningnan niya ako nang may bahid ng pagkagulat. Pangalawa, hindi ko pinansin ang reaksyon niya at nagpatuloy sa pagsusuri. Kung si Lingnian ay aksidenteng nadapa pasulong, dapat sana ay tumapon ang mangkok ng sopas sa kanyang dibdib. O kaya naman sa sahig sa harap niya, ngunit ang sabaw ay tumapon sa isang napakagaling na anggulo na 60° na hugis pamaypay papunta sa palda ni Luriao na nakaupo kalahating metro sa kanyang kaliwa. Ibig sabihin nito, sa sandali ng pagkahulog, ang kanyang pulso ay nakagawa ng isang komplikadong paggalaw ng pagtulak patagilid. Natulala si Daddy. Nagtanong siya ng naguguluhan, Chuan-er, ano ang ibig mong sabihin? Ito ay malinaw na aksidente. Ang ibig kong sabihin, kung hindi siya dating isang akrobata, ito ay sinadya. Tumayo ako at lumapit sa kanila. Bagaman ako ay 18 taong gulang pa lamang, ang aura ng aking pagiging may-ari ng pamilya ay nagbibigay sa akin ng malakas na presyon kahit na nakatayo lamang ako ng basta-basta. Naging maputla ang mukha ni Lingnian. Niyakap niya ang kanyang labi at nagbabadyang tumulo ang kanyang luha. Pangatlo, bakit mo ako pinagsasalitaan ng ganito, kapatid? Ako talaga IT. Itinaas ko ang aking kamay upang pigilan ang kanyang pagkilos. Huminahon ka. Pangatlo, may patakaran ang pamilya Lu. Mayroon tayong mahigit 10 tita na may profesional na sertipikasyon bilang chef at dietitian. Hindi kailangan ng mga miyembro ng pamilya na magluto. Kung pupunta ka sa kusina na ganyan ang iyong pananamit, maliban sa pagdaragdag ng pasanin sa mga tita, wala itong ibang kabuluhan. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay na namumula dahil sa pagkakapaso, na parang kalmadong pinag-uusapan ang panahon. Ikaw ay naghirap sa loob ng 21 taon. Naawa si Daddy sa iyo at babayaran ka rin ng pamilya Lu. Walang mali dyan. Ngunit ang paraan ng pagbabayad sa iyo ay para mag-aral ka sa hinaharap at makakita ng mga bagay-bagay. Para maranasan mo ang buhay na nararapat sa iyo, hindi para bumalik ka sa bahay na ito para ipagpatuloy ang mga laro ng pabor na natutunan mo sa ilalim. Ang mga panlilin lang ng pagpapakita ng kahinaan at pagiging kaakit-akit. Kung tutuusin, sa dugo, ikaw ang aking pangalawang kapatid na babae. Sa bahay na ito, basta't ikaw ay tahimik at masunurin. Ikaw ang pangalawang anak na babae ng pamilya Lu at walang mananamantala sa iyo. Mas gusto kong lutasin ang problema mula sa pinagmulan. Sa katahimikan sa kainan, ang tingin ni Fourth Sister Luxia Oxiao sa akin ay nagbago mula sa pagkabigla tungo sa paghanga. Bagaman hindi nagsalita ang peking pangalawang kapatid na si Luriao, halata namang nabawasan ang pagkunot ng kanyang noo.
Nakabuka ang bibig ni Daddy Lu Zhenghai. Tila gusto niyang ipagtanggol ang kanyang tunay na anak na babae, ngunit naaalala niya ang aking posisyon bilang tunay na anak na lalaki, na karaniwang iginagalang at nasusunod sa bahay at sa grupo. Hindi siya makapagsalita. Tungkol naman kay Ling Nian, mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi. Mula sa pagkakataong ito, tunay na pumatak ang mga luha, hindi nagpapanggap na kawawa, kundi natatakot. Hindi niya siguro naisip kahit sa panaginip na sa harap ko ang mga munting taktika niyang ipinagmamalaki ay hindi man lang umabot sa pagiging tae. Bumaling ako, isinukbit ang mga kamay sa bulsa ng pantalon, at tamad na umakyat sa ikalawang palapag, at sasabihan ko na rin ang ale. Ay bakit mo ako ng at dalhin dito sa kwarto, sayang napapanood ko lang kanina, hindi ako nabusog. Ayon sa karaniwang plot ng mga nobela ng mayayamang pamilya, ang mga lalaki sa pamilya ay para magmana ng negosyo at palawakin ang teritoryo, habang ang mga babae ay para sa business marriage. Para mapatibay ang interes ng pamilya. Dati, ganito rin ang sistema ng pamilya Luo, pero pagkatapos kong ganap na makuha ang kapangyarihan. Ang unang bagay na ginawa ko ay tinanggal ang mga nakakabahalang plano ng kasal mula sa isip ni Lula Oto. Anong biro? Naghirap ako ng 18 taon, dinala ko ang Lu Group sa isang antas na hindi kayang abutin ng lahat ng mayayamang pamilya sa Jiangsheng. At kailangan ko pang makipagkalakalan sa mga ate at kapatid para makakuha ng resources. Ngayon, ibang pamilya na ang nakikiusap sa pamilya Lu para sa tulong. Ang pamilya Lu ay hindi na kailangan ng mga kasal, kaya hindi na kailangang harapin ng ate ang mga matatandang lalaki na iyon at maaari siyang maging ang kanyang matatag na babaeng si. Ang 15 taong gulang na 4 na kapatid, hindi na kailangan pang magkaroon ng arranged marriage. Tungkol naman kay ikid na kapatid na si Lu Yao. Mayroon siyang dating kasintahan, ang pinakamatandang anak ng pamilya Gu sa Jiangsheng, si Gu Zechen. Matapos akong umupo sa trono, diretso kong sinabi, ano ang pamilya Gu? Karapat-dapat bang makipag-alyansa? At pinutol ko ang engagement. Ang resulta, si Gu Zechen, na medyo tutol pa sa business marriage. Nang makita ang malamig at parang yelo na pagkatao ni Lu Yao, kasama ang pagkadismaya dahil hindi niya makuha, bigla siyang nagkaroon ng kakaibang ugali. Siya ay naging isang tapat na alalay ni Lu Yao. Sa mga taong ito, patuloy siyang nangungulit. Setyembre, ang Jiangsheng University ay nagdiriwang ng simula ng pasukan. Bilang isang nangungunang unibersidad sa bansa, ang Jiangda ay isa rin sa mga kakilala ng Lu Group na binibigyan nila ng milyon-milyong educational fund taon-taon. Ako, ang 18 taong gulang na tunay na young master ng pamilya Lu, sa wakas ay nakapasok sa unibersidad tulad ng aking inaasam. Akala ko ay magsisimula na ako ng isang buhay na puro pagpapahinga, pagtulog sa klase, at paglalaro pagkatapos ng klase. Pero nakalimutan ko, nandito rin sa unibersidad si Lin Yan. Binayaran ng tatay niya para makapasok si Lin Yan sa Jiangda. Kasama ko siyang bagong salta at si Yao, napakagaling. Siya ang senior na estudyante sa Fine Arts Department ng Jiangda. Mula noong araw na iyon sa dining hall ng lumang bahay, kung saan tinamaan siya ng aking mga salita at pisikal na napuksa. Naging tahimik si Lin Yan sa bahay at naging parang invisible. Kaya't matalino niyang binago ang larangan ng digmaan at inilipat ang kanyang laban sa paaralan. At itinutok ang lahat ng kanyang lakas sa salarin na kumuha ng kanyang buhay sa loob ng 21 taon, si Lu Yao. Kung sasabihin ang totoo, si Lin Yan ay talagang maganda. Ang kanyang payat na katawan dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Kasama ang kanyang mukhang marupok na parang mahangin na mahina, para sa mga lalaking sobra ang proteksyon sa unibersidad. Para sa mga lalaking sobra ang proteksyon sa unibersidad, ito ay parang isang atomic bomb. Wala pang isang linggo mula nang magsimula ang klase. Napapaligiran na si Lin Yan ng isang malaking grupo ng mga masigasig na senior at kapwa estudyante na laging handang tumulong. At nagsimula na rin siyang tahimik na gamitin ang kanyang green tea tactics sa gitna ng mga ito. Hapon na ito, sa isang mamahaling coffee shop sa South District ng Jiangda, nakaupo ako sa isang booth sa sulok. Nakasuot ng headphones at hawak ang cellphone, abala sa paglalaro sa isang ranked match. 3 guro. Gusto mo bang uminom ng kahit ano? Bagong dating na kape ngayong araw. Boss ng coffee shop. Isa rin akong maliit na mayaman na dating kong pinagkatiwalaan. Lumapit siya na parang pabago-bago ang emosyon. Coke. Malamig. Hindi ko man lang inangat ang ulo ko habang mabilis na gumagalaw ang mga daliri ko sa screen. Sa sandaling iyon, tumunog ang kampanilya sa pintuan ng coffee shop. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong pumasok ang 2 tao. Ang isa ay isang lalaking nakasuot ng limitadong edisyon na sneakers, na ang buhok ay maayos na nakasikad. Siya ang dating target ni Lu Yao sa linging.
Ang kasalukuyang numero 1 na tagasunod ni Gu Zechen, habang sa tabi niya, nakayuko, bahagyang pulang-pula ang mga mata, at mahigpit na nakakapit sa isang murang milk tea. Hindi iba, kundi ang aking mismong pangalawang kapatid, si Lingnian. Ang matchmaking system na ito ay talagang nakakabuwisit. Nagmura ako sa laro at sinadyang ibaliktad ang cellphone sa mesa. Tinanggal ko ang isang earphone dahil naamoy ko ang isang pamilyar na amoy ng mabangong pulis. Gukswechang. Salamat sa pag-anyaya mo sa akin na uminom, Gukswechang. Ang boses ni Lingnian ay mahina at may 3 bahagi ng pagkakalungkot. 7 ang pagiging matatag. Talaga, hindi mo kailangang alalahanin ako. Sanay na ako. Noong nasa probinsya pa ako, narinig ko na ang mga mas masakit na salita kaysa dito. Si Gu Zechen ay nakakunot ang noo, ang mukha ay puno ng matamis na pagkaawa. Nian. Masyado ka lang mabait. Ikaw ang tunay na anak ng pamilyang Lu. Si Lu Yao ay nagpapanggap na. Hanggang ngayon ay inaangkin niya ang iyong mga likas na yaman, at sa paaralan, nagpapakita siya ng isang maringgal na disposisyon. Sino ang nakakakita? Nakatayo ako sa sulok, nagtatago. Hindi ko namalayan sa loob ng ilang araw. Paano nagkaroon ng koneksyon si Lingnian kay Gu Zechen? At sa pagkakarinig ko, si Lingnian ay nagpapakita na kay Gu Zechen. Bilang isang kinulong na babae na patuloy na inaapi ng peking anak ng mayaman. Gukswechang, wag mo sanang sabihin iyon tungkol kay ate. Mabilis na sumigaw si Lingnian. Ang mga luha ay napakagandang umikot sa kanyang mga mata, halos tumulo na. Si ate, siya ay inosente rin. Ako ang may kasalanan. Mula noong bata ako, hindi ako natuto ng piano, hindi ako natuto ng pagpinta, wala akong alam. Hindi katakataka na ang mga kaibigan ni ate ay hindi ako pinansin, sinabi nilang ako ay probinsyana. Suminghot siya at mumiti kay Gu Zechen. Sa totoo lang, naiinggit ako kay ate. Kung hindi sana kami nagkamali noon, magiging katulad kaya ako niya. Mula pagkabata, nakilala ko na ang mga kasing husay mong Swechang. Grabe, ang pag-atras para sumulong na ito, kasama ang pagbato ng mga sulyap. Ito ay isang textbook level na koleksyon ng mga salita ng isang anghel na may demonyong puso. Hindi lang nito sinasabing si Lu Yao ay pinapayagan ang kanyang mga kaibigan na ihiwalay siya sa paaralan. Kundi nagbibigay din ito ng malaking emosyonal na halaga kay Gu Zechen, na lubos na nasasapat ang vanity at proteksyon ng mayaman na ito. Talaga namang, agad na nag-glow ang aura ni Gu Zechen na parang nabigyan ng anting-anting. Bigla niyang hinampas ang mesa, mayroon bang ganito? Kahit na laging malamig ang pakikitungo ni Luis, okay lang. Hindi ko inaasahan na ganito pala siya kalalim ang iniisip. Niyan, huwag kang mag-alala, ngayon ang art exhibition ng fine arts. Pupuntahan ko siya ngayon para humingi ng paliwanag. Kung ano ang sa iyo, siguradong ipaglalaban ko para sa iyo. Si Gu Zechen, nabigyan ng tapang dahil sa mga salita ni Lingnian, ay naglakad ng mayabang patungo sa fine arts. Si Lingnian ay nanatiling nakatayo, pinapanood ang papalayo na likod ni Gu Zechen, ang mukha niya kanina ay puno ng awa. Sa wakas, ang tingin na parang nakakagat na ng biktima. Inayos niya ang kwelyo ng kupas niyang polo, handang sumunod at manood ng magandang palabas. Sa sandaling ito, sa sulok ng tahimik na coffee shop, biglang narinig ang isang hindi mapakali na tunog ng paguya, at pagkatapos ay isang lata. Ang nakakabinging tunog ng pagbukas ng lata. Nyugyog si Lingnian at lumingon siyang parang robot. Nakaupo ako sa dilim ng cubicle, dahan-dahang umiinom ng malamig na coke at huminga ng malalim. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking mga talukap ng mata. Tiningnan si Lingnian na tila nakakita ng multo at hinimas ang aking noo na may pagod. Lingnian, iniisip mo ba na kailangan mong iwasan ang paningin ko at lahat ng tao sa mundo ay susunod sa iyong pagganap? Ibinagsak ko ang coke sa mesa, lumikha ng isang tunog. Naniniwala ka man o hindi, hindi pa nakakarating si Gu Zechen sa gusali ng fine arts. Kailangan ko lang ng isang tawag. Papasayahin niya ang matandang lalaki at personal siyang magmamaneho ng helicopter para sirain ang kanyang mga binti. Tinitingnan ko ang totoong anak na nagsimulang manginig muli at nakaramdam lang ako ng kawalan ng kakayahan. Ang kontrabida sa panahong ito ay hindi talaga magaling. Gusto ko lang tahimik na mag-aral sa kolehiyo at maglaro ng laro. Bakit ito napakahirap? Hindi pa nga ako tumayo mula sa cubicle sa harap ni Lingnian. Kinuha ko ang aking telepono, hinanap sa contacts ang numero na may tatak na matandang Gu at nagpadala ng isang tanong. Sa loob ng wala pang 30 segundo, si Gu Zechen nakakarating lang sa pintuan ng coffee shop at naghahanda ng buong tapang na pumunta sa fine arts upang sabihin kay Tianxing Dao. Ang telepono sa kanyang bulsa ay nag-vibrate na parang hangin. Nakita ko si Gu Zechen na sinasagot ang tawag sa pamamagitan ng salamin. Sa nakaraang segundo, siya ay may ekspresyon ng isang dragon na nagliligtas sa mundo,
Ngunit sa susunod na segundo, ang kanyang mukha ay agad na namutla. Ang dating tuwid na likod ay yumukod ng 90 degrees. Kahit na hindi ko marinig, mula sa kanyang bibig na walang tigil na tumatango at yumuyukod sa hangin. Mahuhulaan ko, Dad. Hindi. Parang asong naipit ang buntot, tumakbo siya palabas ng gate at sumakay ng taxi. Hindi ko napigilan ang aking sarili, ang dakilang batang master na ito, wala pa bang sariling sasakyan o driver. Ibaba ko ang aking telepono, kinuha muli ang malamig na coke at uminom. Tiningnan ko si Linian na nakatayo pa rin. Ang kanyang mukha ay mas maputla pa sa papel. Nakita mo, sabi ko na. Napabuntong hininga ako. Kailangan mo pa ring maglaro ng ganitong laro na parang naglalaro lang ng bahay. Hindi lang ito sayang sa oras ko. Sayang din ang gamot sa alta presyon ni Gusechen. Lubusang nasira ang depensa ni Linian. Kung noong nasa lumang bahay ng mga Lu, inisip niyang pinagtripan ko siya dahil sa home advantage, ngayong araw naman sa universidad. Sa Jiang University, na tila malayo sa sentro ng kapangyarihan ng mga Lu, ginamit ko lang ang isang bantas para sirain mula sa malayo ang bunga ng kanyang isang hapon na paghahanda ng itia intention. Ito ang tinatawag na falling level attack. Ang tingin niya sa akin ay nagbago mula sa inggit at puot, tungo sa purong takot, parang daga na nakakita ng pusa. Tatlong kapatid, nanginginig ang boses niya. Naguluhan ako. Nakakatakot ba talaga ako? Kinawayan ko lang ang aking kamay. Gustong paalisin ang isang ordinaryong langaw. Bumalik ka na sa klase. Sa susunod, manood ka na lang ng mas kaunting mga palabas tungkol sa mga power struggle ng mabababang uri. Magmemorya ka na lang ng mga English words. Kung hindi mo maipasa ang iyong English exam, ulitin na naman ni Papa na hindi ko siya inalagaan ng mabuti. Hindi na naglakas loob si Linian na magsalita pa, at tumakbo siya palayo na mailuha sa kanyang mga mata. Mula noon, si Linian ay naging tahimik na, o masasabi mong. Pumasok siya sa hibernation period. Napagtanto na niya sa wakas na hanggat ako, si Lu Wenchuan, ay humihinga pa. Ang kanyang mga Green Tea Tactics at White Lotus na mga script na natutunan niya sa mababang antas ay pawang mga hindi kapanipaniwalang biro lamang. Sa susunod na 2 buwan, ang campus ng Jiang University ay naging mapayapa. Hindi na ginulo ni Linian si Lu Yao at hindi rin siya sumubok na akitin ang sinumang mayaman na second generation. Araw-araw siyang pumasok sa klase at pagkatapos ng klase, kahit na nagulat pa ako, naghiram pa siya ng ilang libro sa library na parang isang mabuting estudyante na nagbago ng ugali. At ako naman, sa wakas ay natupad ang aking pinapangarap na buhay kolehiyo. Si ate na si Lu Wanqin ay nagwawala sa kumpanya. Pinamamahalaan niya ang Lu Group ng napakahusay para sa akin. Araw-araw sa WeChat, kapag nag-uulat siya ng trabaho sa akin, nag-iisip pa rin siya ng mga sasabihin sa akin. Habang ang kapatid na si Lu Yao ay tahimik na nagpipinta sa Estados Unidos, paminsan-minsan ay nakakakuha pa siya ng hindi maipaliwanag na malaking parangal. Siyempre, hindi ito dahil sa aking impluensya. Ang pang-apat na kapatid na si Lu Xiaoxiao ay nananatiling isang masayang manonood na walang alalahanin. Natutulog ako hanggang magising ako araw-araw, paminsan-minsan ay dumadalo sa ilang mga interesanteng open classes. Ang natitirang oras ay ginugugol ko sa paglalaro sa esports club, o kasama ang ilang kaibigang mapagkakatiwalaan, nagpapabilisan ng kotse sa Jiangsheng Mountain Road. Mukhang lahat ay papunta sa tamang direksyon. Siyempre, kung paniniwalaan ko talaga na ako ang tunay na malaking tanga. Kapag tahimik ang lahat, tiyak na may darating. Tama nga. Habang nasa Jiang University ako, matapos ang 2 buwan ng pagiging mabuting estudyante, si Linian ay hindi na napigilan. Ang pagnanais niyang gumawa ng gulo. Matapos ang mga nakaraang matinding aral, malamang ay malalim siyang nag-isip sa ilalim ng kumot sa dormitoryo. Sinuri niya ang aking mga taktika, at sa huli ay nakarating sa isang konklusyon, sa harap ng absolutong kapital at talino. Ang direktang pagharap ay pagpapakamatay. Kaya't binago niya ang kanyang diskarte. Dahil hindi niya malalampasan ang bundok na ito, si Lu Wenchuan. Siya ay ikot sa akin, at magsasagawa ng falling level attack, mula sa pinakamataas na punto ng moralidad at etika upang maunawaan ang relasyon ko at ni Yaya Lu Yao. Hanggat kinamumuhian ko si Lu Yao at hindi ko na siya susuportahan. Ang pagpapaalis sa kanya sa pamilyang Lu ay madali lang. Ang plano ay perpekto, ngunit ang paraan ng pagpapatupad nito ay talagang nagbigay ng aral sa akin na naging taikoon mula nang ako ay ipinanganak. Ang panlabas na anyo ng pamilyang Lu. Lahat ay nilalabhan ng mga tauhan. May silid-labahan sa unang palapag, pero ang mga panloob na damit. Nasa mga kwarto namin iyon. Sa washing machine sa sariling banyo. Kami mismo ang naglalaba. Noong una, napansin ko lang na ang mga underwear na nilabhan ko sa balkonahe sa 3 palapag.
Paminsan-minsan ay nawawala isa-isa ng walang dahilan. Akala ko nahipan lang ng hangin. Tutal, malakas ang simoy ng hangin sa Jiangxing nitong taglagas. Pero nitong mga huling araw, hindi na kinakaya ng paglalaba ko ang bilis ng pagkawala. Nawalan na nga ako ng isa, na hindi ko pa nalalabhan. Saka ko personal na nakita sa surveillance camera, si Lin Yanxiang, parang daga na nagnakaw. Sumilip sa kwarto ko noong hindi nakatingin ang mga tauhan, at paglabas ay maihawak na iyon. Ang Tieg Limited Edition Boxer Brief na hindi ko pa nalalabhan. Noong mga oras na iyon, nakaupo ako sa control room, parang nabigla. Walang surveillance sa kwarto, pero marami namang tauhan ang pamilyang Lu. Siguradong may surveillance sa hallway. Hindi ate, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ikaw ang tunay na anak, hindi ka naman baliw na stalker. Bakit mo tinatanggal ang underwear ko? Para gagawin sa ritual, hindi dapat ito ang ginagawa ng tunay at peking anak, di ba? Ang tunay at peking anak ay gumagawa ng gulo, pero bakit ninakaw ang underwear? Ang advance naman nito. Pinigilan ko ang sarili kong isalubong sa kanya dahil talagang curious ako. Anong klaseng palabas? Ang magagawa niya sa underwear na iyon? Nakakita na ako ng tunay at peking anak na nagnanakaw ng intimate items ng kapatid na babae. Nakakita na ako ng tunay at peking anak na nagnanakaw ng intimate items ng kapatid na lalaki. Pero ito ang unang beses. Hanggang sa isang Sabado ng hapon, nagpahinga ang tatay sa bahay, na bihira mangyari. Nangyari ito dahil wala akong ginawa. Ang ika-4 na kapatid ay nanonood ng TV sa sala. Ang plano ni Lingnian ay nagsimula na. Kuya, nawawala yata ang isang gamit ko. Parang naiwan ko sa kwarto ni ate. Samahan mo akong hanapin, sige na? Siling ni Ann ay nanlalaki ang mga mata, parang nagkukunwaring mahina. At takot na mag-isa nakaharapin si Luyaw, na parang nasasaktan. Hindi kinaya ng tatay na makita siya sa ganoong sitwasyon. Kinuha niya agad ang dyaryo. Bakit ka umiiyak dahil sa maliit na bagay na ito? Halika, sasamahan ka ni Daddy. Noong mga oras na iyon, nakaupo ako sa sofa, naglalaro ng game. Nang marinig ko ito, tahimik kong pinatay ang screen ng cellphone ko. Narito na, ang Operation 27 ni Detective Long, sa wakas ay matagumpay na. Kami na parang hukbo, ay humarap at binuksan ang pinto ng kwarto ni Luyaw. Si Luyaw ay nakasuot ng headphone, at nagpipinta sa harap ng easel. Nang makita kaming pumasok, bahagya lang niyang inangat ang kilay. Tinanggal niya ang headphone, hindi nagsalita. Ate, pasensya na sa istorbo. Yung diamond necklace na hiniram ko sa iyo noong isang araw. Nasaan mo nilagay? Bukas kasi may school reunion ako. Ang boses ni Lingnian ay may bahid ng pagkadrama. Nanlaki ang mga mata ni Luyaw. Hindi ko hiniram ang necklace mo, ate. Nakalimutan mo ba? Nasa ilalim yan ng unan mo. Painosenteng paalala ni Lingnian habang mabilis na lumapit sa kama. Para patunayan ang kanyang kawalan ng kasalanan, bigla niyang inangat ang unan ni Luyaw. Siling ni Ann ay sumigaw ng napakalakas. Biglang umatras ng 2 hakbang, tinakpan ang bibig, namumula ang mukha. Sa malinis na puting kumot, isang itim na boxer brief ng lalaki ang tahimik na nakalatag. Napakalapit na nakalatag doon, nakalagay sa posisyon, ang ikonikong PE letters. Sa sikat ng araw sa hapon, napakasilaw, kapatid. Ikaw ay hindi tunay na anak ni Papa, ngunit si Bunso ay lumaki ka na nakikita. Para kang tunay na kapatid, paano mo magagawa ang ganito? Kawalang hiya ang bagay, siling niyan ay matinding sumisita, luhay pumatak na lang. Hindi ka takataka na hindi ka umalis, malinaw na gusto mo si Kuya San, napakatakot mo. Nanginginig ang boses ni Lingling dahil sa emosyon, nalulunod sa kasiyahan na sa wakas ay nahuli niya ang malubhang kahinaan ni Luyaw. Buong katawan ay naglalabas ng uri ng ki sa wakas ay nakuha ko. Ang liwanag ng matagumpay na pag-angat, nag-ensayo na siya sa isipan ang mga susunod na eksena, galit na galit si Papa. Nasusuka ako, hindi makapagsalita si Luyaw, sa huli ay pinalaya sa pinto ng pamilya Lu. Gayunpaman, 10 segundo ang lumipas, kalahating umangata ang kaguluhan sa silid. Walang inaasahang pag-iyak o pagmumura, dahil ang reaksyon ng lahat doon ay kakaiba sa sukdulan. Bilang pangunahing biktima ng sakuna at paninirang puri na ito, si Jia Erja Luyaw ay hindi gaanong tumugon. Hindi siya naglabas ng walang kabuluhang pangungusap na malamig gaya ng dati, o galit na pinaparatangan si Lingnian ng paninirang puri. Tahimik lang siyang nakatayo malapit sa isel. Una, ang kanyang tingin ay napakakomplikado habang tinitingnan ang panloob na damit sa kama, pagkatapos ay dahan-dahang tinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Nakakubli na ang kamay ko sa bulsa, hawak ang high-definition na walang watermark na mobile phone na naglalaman ng video ng pagnanakaw ni Tubao. Handa na akong ilabas ito para bigyan si Lingnian ng pisikal na pagpapalaya,
Ngunit sa pagtatagpo ng tingin kay Lu Yao, nanigas ang aking kamay. Dahil sa sandaling nagtama ang aming mga mata, parang napasong si Lu Yao, at sa sandali ng pagiging guilty, umiwas siya ng tingin. Sa kanyang karaniwang malinis at maputi na pisngi at sa paligid ng kanyang tainga, mayroong kahit isang napakasospetsoso at bahagyang pamumula. Biglang kinabahan ako. Hindi tama ang reaksyong ito, biglang nagulat ako, ang thief ng aking utak ay agad na nasunog. Hindi tama, ito ay napaka-hindi tama. Malinaw na ang panloob na damit na ito ay kailingyan. Bakit ka kinakabahan? Ano ang ibig sabihin ng umiiwas mong tingin na parang nahuli ang iyong lihim na kaisipan? Possible. Tumingin ako pabalik kay Papa, ang mga mata ni Papa ay puno ng pagkahalata. Bagaman nakatitig siya na parang malaking baka, hindi siya galit. Ang kanyang mga matandang mata na nasanay sa negosyo ay patuloy na tumitingin kay Lu Yao pagkatapos ay tumitingin sa akin. Walang galit sa kanyang mga mata. Mayroong lamang isang pahiwatig ng pagkamangha at isang hindi mailarawang damdamin. Tulad ng para kay si Miiluxia-Oxiao. Mahigpit niyang tinakpan ang bibig ng dalawang kamay, dilat na dilat ang mga mata, puno ng pagkagulat. Malinaw na nagulat ang kanyang pananaw sa mundo sa kakaibang eksenang ito, ngunit sa kanyang simpleng utak. Malamang ay hindi niya napansin ang iba pang mas malalim na bagay. At sa sandaling ito, si Lingling, nakikita ang mabigat na atmosfera sa eksena. Katahimikan ng lahat, iniisip na nagtagumpay na ang kanilang mga plano. Akala niya, nasusukan na ang lahat sa kakaibang kilos ni Lu Yao. Halos hindi makapagsalita, hindi na mapigilan ang pagtaas ng kanyang mga labi. Pilit niyang kinagat ang ibabang labi. Palihim na nagagalak, naghihintay ng huling hatol. Pero ngayon, wala na akong gana pang ayusin si Lingling. Napakabigat ng cellphone ko sa bulsa. Puno ng takot at pag-aalangan ang mga mata ni Jia Erjai kanina. 18 taon, ang mga alaala na dating itinuturing kong magkapatid na pagmamahal, ngayon ay naglalaro sa aking isipan na parang mga slides. Lu Yao, ikaw, na mukhang inosente, ay pala rin palang may tinatagong lihim. Dahil walang nagsasalita. Si tatay, si Lu Zhenghai, sa wakas ay unang nakabawi sa sarili. Pumalakpak siya ng malakas sa kanyang lalamunan at nagmadaling magsalita. Ito ang ganda ng panahon ngayon, yan. Siguradong may malaking hindi pagkakaunawaan dito. Sa kwarto ng mga babae, mahirap para sa mga lalaki na tumagal. Habang tumatawa, itinulak ni tatay ang aking balikat palabas, at tinawag din si Lingyan at Luxia-Oxiao. Halikayo, bumalik na kayo sa kwarto, huwag istorbohin si Iao sa pagpipinta. Pag-uusapan natin ito mamaya. Pinalayas ni tatay ang lahat sa napakabilis at mapanlinlang na paraan. Bang, naisara ang pinto ng kwarto ni Lu Yao. Buong araw na iyon. Ang kapaligiran sa mansyon ng pamilya Lu ay naging napakabigat. Isinara ni tatay ang kanyang sarili sa study. Hindi ko alam kung anong malaking plano ang kanyang iniisip. Nakasara ang pinto ng kwarto ni Lu Yao. Nakahiga ako sa malaking kama sa kwarto. Nakatingin sa kisame, nagdududa sa aking buhay. Ang buong pamilya Lu, tanging si Lingyan lang. Ang nasa kanyang kwarto, tahimik na kumakanta, palihim na nagagalak. Ang pansamantalang tagumpay na ito na napakahirap makuha. Mula noong nakaraang insidente ng panty, ang lumang bahay ng pamilya Lu ay nakaranas ng isang kakaibang kapayapaan. Ang mood ni Lingyan nitong mga nakaraang araw ay kitang-kita na gumanda. Hindi na siya nag-iingay, hindi na rin nagpapakaawa. Sa hapagkainan araw-araw, nakakakain pa siya ng 2 mangkok ng kanin. Sigurado siyang may isang bagay. Sa kwarto na puno ng matatag na panggagahasa, bagaman pinilit ni tatay na putulin ang ritual, ang binhi ng pagdududa ay itinanim na. May masamang intensyon ang peking anak na babae sa tunay na batang master. Ito ay isang malaking plano ng mayamang pamilya. Kailangan na lang niyang maghintay ng matyaga. Ang bomba na ito ay natural na sasabog. Ang utos na itapon si Lu Yao ay darating gaya ng inaasahan. Nakikita siyang kumikilos araw-araw na parang masayang maya sa lumang bahay. Talagang hindi ko nais na sabihin sa kanya. Ang bomba ay sumabog nga, ngunit ang sumabog ay mga pulang bulaklak na nakakalat sa langit. Nitong mga nakaraang araw, napaka-komplikado ng aking pakiramdam. Kaysa sa pagdududa ko sa aking buhay. Si tatay, si Lu Zhenghai, ay parang tinatanggal ang ulap para makita ang buwan. Ang matandang sorong ito, simula noong araw na iyon sa kwarto. Nang malinaw niyang napag-isipan ang mga plano, ang tingin niya kay Lu Yao ay nagbago. Dati, tingin niya ay anak na ampon. Ngayon, tingin na niya ay ang tagapagmana na itinalaga para sa plano ng pagpapanatili ng pagkawala ng mga aset ng Lu Group. Ang anak na babae ay naging totoong anak at ang karne ay nanatili sa sariling kaldero. Tiyak na natutuwa siya, kaya't sinimulan niyang sinasadya, hindi sinasadya, na subukan at paglapitin kami.
Habang kumakain, sinadya ng aking ama na ilipat ang paborito kong pork ribs na sweet and sour sa harap ko, Chuaner. Ang iyong pangalawang ate ay hirap na hirap ka makailan, bigyan mo siya ng kaunting karne para lumakas. Habang nanonood ng TV. Sa pilitang itinabi ng aking ama ang 4 na luksya-oksyaw, pinaupo ako at si Luyaw sa tabi ng sofa. Nangingilabot ang aking anik. Nakakabaliw akong nagkunwaring bingi. Hindi ko alam kung paano haharapin ang ganitong bagay. Sa nakaraang buhay ko, isa akong prinsipe. Sa buhay na ito, ako ay isang sihi na araw-araw nakikipaglaban sa mga matatandang soro. Pinapaharap mo ako sa isang bilyong binili na negosyo. Kaya kong gawin iyon nang hindi kumukurap, ngunit pinapaharap mo ako sa isang malamig at tahimik na dalaga na mailihim na pagtingin sa akin. Ito ay masyadong matindi. Ang plano ko ay magkunwaring patay hanggang sa gabing iyon ng weekend. Gabi na iyon, medyo uhaw ako at naubusan na ng kola sa kwarto, kaya bumaba ako sa kusina para uminom. Pagdating ko sa hagdan ng ikalawang palapag, naamoy ko ang bahagyang amoy ng red wine. Nakasuot si Luyaw ng silk pajama. Nakayapak siya sa carpet habang hawak ang kalahating baso ng red wine, nakasandal sa railing habang nagpapahangin. Ang mga artista ay nangangailangan ng inspirasyon. Paminsan-minsan, ang kaunting paglalasing ay ang kanyang inspirasyon. Alam ko iyan. Narinig niya ang mga yapak, lumingon siya. Sa liwanag ng buwan, nakita kong ang kanyang karaniwang malamig na pisngi ay may dalawang kapansin-pansing pamumula. Ang mga matang iyon na walang takot na tumingin sa mga tanawin. Sa sandaling ito ay parang natatakpan ng isang manipis na ulap. Medyo nahihiya akong nagsalita, hindi ka pa natutulog. Pagkatapos, nagbalik ako para umalis. Lu Wenchuan, tinawag niya ako. Hindi niya ako tinawag na pangatlong kapatid, ngunit tinawag niya ang aking pangalan. Ang kanyang boses, dahil sa epekto ng alkohol, ay mas kaunti ang lamig kaysa karaniwan, ay halong bahagyang pagka-husky at malambot. Tumigil ako. Ibinaba niya ang baso ng alak at lumapit sa akin. Sa kanyang tangkad na 1.70 m. Sa ganitong distansya, naamoy ko pa ang kakaibang halimuyak ng kanyang pabango. At red wine. Nagtatago ka sa akin ng 1 linggo. Direktang tumingin siya sa akin. Sa pamamagitan ng alak, sa wakas ay tinanggal niya ang kanyang malamig na kasinungalingan. Hindi ko ninakaw ang underwear mo. Ngunit hindi ako sumagot dahil ayokong sumagot. Malalim siyang huminga. Para bang inubos niya ang lahat ng kanyang lakas. Lu Wenchuan, gusto kita. Hindi ang pagmamahal ng ate sa kanyang kapatid, kundi ang pagmamahal ng isang babae sa isang lalaki. Biglang nag-ingay ang aking utak. Diretso niyang sinabi, kung ikaw ay nasusuka o hindi mo matanggap, bukas ay aalis ako sa Lu Mansion. Bahagyan niyang ibinaba ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa lailayan ng kanyang pajama. Ang kanyang mga buko ay namuti. Tiningnan ko siya, ang kanyang pilit na pagpapakalma, ngunit nakakaawa na pagtingin. Ang aking utak ay tumakbo ng mabilis. Sa totoo lang, kung ang aking panganay na kapatid na si Lu Wanqin ang nagsabi sa akin ng ganito, agad akong tatalon sa railing at lilipad palabas ng mundo ng gabing iyon. Ang panganay na kapatid ang siyang nagturo sa akin ng mga aralin mula pagkabata. Pinapansin ako ng gamot at ng tradisyonal na gamot, tinatrato nila ako na parang sarili nilang anak. Pero iba si Louis Yao. Dahil sa system, magagamit siya ng tunay na batang master. Mula pagkabata, nakalayo ako sa kanya at hindi ako naging malapit. Malamig din ang ugali niya. Ang pagmamahalan sa pagitan natin bilang magkapatid ay talagang napakanipis. Higit sa lahat, maingat kong tiningnan ang mukha sa harap ko. May magagandang tampok, malamig at malungkot. Napakaganda ng kanyang aura. Ang tensyon na ito ay direktang tinatamaan ang blind spot ng aking dalawang buhay na estetika. Ngayon, hindi lang kami walang kaugnayan sa dugo, kahit ang hadlang sa family registry ay nawala na para kay Louis Jaya. Ito ay simpleng pagkuha kay Louis Jaya at pagbabalik sa itaas sa ibang paraan. Bukod pa rito, ang isang babae ay kasing aktibo nito. Kung ako ay magiging maselan, ako ay mas masahol pa sa isang eunuch. Sino ang nagsabing itataboy kita? Huminga ako ng malalim at kinuha ang baso ng alak mula sa kanyang kamay. Isinara ko ito sa mesa sa tabi. Kung hindi ka magaling uminom, uminom ka ng kaunti. Tiningnan ko ang kanyang masamang tingin. Kinalmot ko ng hindi natural ang likod ng aking ulo, mababa ang aking boses. Iyon ay, kahit hindi pa ako nakipag-date, maaari nating subukan. Biglang tumingala si Louis Yao. Ang kanyang mga mata, na puno ng tubig, ay naglabas ng pinakamaliwanag na liwanag na nakita ko sa aking buhay. Kaya, ang aming relasyon ay naging isang tunay na pag-ibig mula sa peking magkapatid, na napakakinis at bahagyang hindi malilimutan. Ang proseso ng pagbabago ay hindi biglaan dahil si Louis Yao ay malamig pa rin sa ibang tao.
Tanging kapag kaming dalawa lang siya paminsan-minsan ay nagpapakita ng ganoong uri ng pagiging clingy tulad ng isang babaeng umiibig. Ang karanasang ito ng matinding kaibahan ay nagbigay sa akin, isang 18 taong gulang na bachelor mula sa sinapupunan. Isang pamilyar na pakiramdam ng pag-ibig sa tagsibol. Gayunpaman, hindi ito maitatago, lalo na sa isang kapatid na may top-tier radar. Si Ate Luwankin ay nanirahan sa mas malapit na apartment sa kumpanya sa loob ng kalahating buwan upang bantayan ang bagong proyekto ng enerhiya ni Chengnan. Nang matapos ang proyekto, nagbakasyon siya ng 2 araw. Masaya siyang bumalik sa lumang bahay, handang magnilay-nilay. Ang kanyang 18 taong gulang, walang hanggang kabataan, paboritong bunso. Ngunit pagbukas niya ng pinto sa sala, nakita niya akong kasama si Luyaw na nanonood ng pelikula sa sofa. Hindi lang kami nanonood ng pelikula, ang ulo ni Luyaw ay natural na nakasandal sa aking balikat. At nilalawayan ko ang isang binabalatan na ubas sa kanyang bibig. Ang Hermes bag na nagkakahalaga ng daan-daang libo sa kamay ni ate ay nahulog sa sahig. Sumusumpa ako, ang ekspresyon ni ate. Ito ay tulad na nakikita ang puting repolyo na matyagang inalagaan niya sa loob ng 18 taon, na kinulob ng ibang mas magandang kambing sa kanyang sariling bakuran. Ang langit ay bumagsak. Lu Wenchuan, ang boses ni ate ay nanginginig. Pagkalipas ng kalahating oras, kaming lahat, maliban sa pang-apat na kapatid na nasa paaralan pa. At siling niyan, na natutulog sa kanyang silid, ay nagtipon sa library. Pagkatapos malaman ang buong kwento, syempre, ibinukod namin ang bahaging tungkol sa mga underwear. Ito ay masyadong immoral, at nakuha namin ang pagtanggap ni Tatay Lu Zhenghai. Ito ay para sa Lu Corporation, para sa lakas at kadakilaan sa susunod na henerasyon. Ang pagkamangha sa mukha ni ate ay unti-unting nawala. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay tumingin sa namumulang mukha ni Luyaw na nakayuko. Bagaman medyo mahirap para sa kanya na tanggapin na ang kanyang kapatid ay naging manugang. Nang isipin niyang mabuti, una, ang sariling yaman ay hindi napunta sa iba. Pangalawa, ang kanyang pinakamamahal na kapatid ay hindi na maluloko ng mga mapanuksong babae mula sa labas na walang pinagmulan. At pangatlo, si Luyaw ay lumaki sa kanyang paningin at tiyak na mapagkakatiwalaan ang pagkatao. Bumuntong hininga si ate, lumapit, pinch ang aking pisngi at hinawakan ang kamay ni Luyaw. Sige na, dahil mahal ninyo ang isa't isa, paano pa ako makakahadlang? Pero, Chuan kung lolokohin mo si Yao sa hinaharap, ako, bilang iyong ate, ang unang hindi papayag. Sige na, lahat ay masaya. Oras na para magpahinga. Sa sandaling ito, lahat ng mga pangunahing problema sa pamilya Lu ay nalutas na. Naiwan ang isang bomba na nakatago pa rin sa dilim. Sa hapunan noong araw na iyon, si Lin Yan ay kumakanta habang pababa ng hagdan at umupo siya sa mesa na puno ng pag-asa. Tumingin siya sa paligid. Nakita niyang nakabalik na si ate at espesyal na nagpahanda ng magandang bote ng alak ang tatay sa kusina ngayon. Mukhang napakaseremonya ng okasyon. Nagliwanag ang mga mata ni Lin Yan. Dumating na sila. Siguradong sa wakas ay umuwi na si ate. Sa wakas, haharapin na ni na tatay at ate si Luyaw, ang peking anak, para sa 3 paglilitis at paghatol. Buong galak na tumayo si tatay, hawak ang baso ng alak. Tinipon ko kayo lahat ngayon. Dahil may isang malaking balita na iaanunsyo. Si Chuan at Yao ay opisyal ng magkasama. Kapag nakatapos na ng pag-aaral si Chuan ikakasal na ang ating pamilya. Ang isang lagok ng sabaw na ininom ni Lin Yan ay bumuga niya. Eto hahaha bigla siyang tumayo. Dahil masyado siyang mabilis, nagkaroon ng napakalakas na tunog ng pagkaladkad sa sahig. Matalim niyang tiningnan ang baso. At si Luyaw, nakapareho niyang nagbubuga ng laman ng baso. Ang kanyang mga mata ay halos mahulog sa sahig. Nanginginig ang kanyang boses, halos hindi makabigkas ng ilang salita. Ano? Sa utak ni Lin Yan, parang 1,000 unggoy ang tumatakbo. Malaking balita. Magkasama na sila. Kasal. Nagnakaw siya ng damit panloob. Gumawa siya ng kaguluhan. Nagpanggap siyang kawawa. Pinaghirapan niyang patalsikin si Luyaw sa kanilang tahanan. Ngunit ano ang naging resulta? Ang pamilya Lu, sa halip na patalsikin ang baliw na ito, bagkus ay pinayagan na lamang ang peking anak na maging totoong anak. At ang nagpasimula ng lahat ng ito ay ang sarili niyang pagtatanghal na akala niya ay matalino. Sa sandaling ito, tuluyang gumuho ang mundo ni Lin Yan. Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa para hanapin ang nalaglag niyang pulang ilong. Sa wakas, napagtanto niya. Sa bahay na ito, hindi lang siya isang payaso na tumatalon para sa pera, kundi isang tunay na beteranong tagapagtagpo ng mga mag-asawa. Tiningnan niya ang mga matang tawa-tawa ko, at pagkatapos ay ang pagtanggap ni na ate at tatay kay Luyaw. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng lakas at takot ang bumalot sa kanya.
Si Lu Wenchuan, ang demonyo. Hindi lang niya kontrolado ang lahat ng yaman at kapangyarihan ng pamilyang Lu, kundi maging si Lu Yao ay naging isang boss na may ganap na proteksyon sa kanya. Anong paghihiganti pa ang gagawin niya? Ano ang ipanhihiganti niya? Ngayon, siya ay isang ahas na nasakal ang pinakadelikadong bahagi nito. Naririnig ang tinig ng pag-aalala ni tatay. Niyan, anong nangyari? Nasaktan ka ba? Nalutang ang mga binti ni Lingyan, bumalik siya sa upuan at yumuko. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi, wala. Mula noon, si Lingyan ay mas masunurin pa sa isang alipin sa bahay na ito. Huwag mo nang banggitin ang paglapastangan kay Lu Yao, umiiwas pa siya tingnan ako. Ang pinakamalaking hangarin niya araw-araw ay hindi ako magpatapon sa kanya sa bukid para makakuha siya ng diploma sa Jiangdan ng mapayapa. Ang drama ay tuluyan ng natapos. Pagkatapos ng hapunan, magkasama kaming naglalakad ni Lu Yao sa landas na puno ng Jiangxing University. Umuulan ang mga dahon dahil sa malamig na hangin. Malalim akong huminga. Nasa akin ang hangin na may amoy ng osmanthus. Lumingon ako at sa tabi ko ay malinis at napakaganda. Naisulat ko na ang script. Ano ang nangyari? Ang sistema ay isang lalaking, idiot, casual system. Ang tunay na batang master ay isang green tea sister na nangungupit lang ng underwear at ang kaakit-akit na assistant. Ang peking anak na babae na nananakot, sa huli ay naging asawa ko. Nakipaglaban ako sa hangin sa loob ng 18 taon. Sa huli, parehong nasira ang tao at natalo sa pag-ibig at karera. Huminga ako ng malalim. Mas hinigpitan ko pa ang kamay ni Lu Yao, o mas tama, si Lin Yao. Napakagandang buhay na ito. Ako si Lu Yao. Sa paningin ng lahat, ako ay isang malungkot at tahimik na tao. Isang taong nagyayelo na walang interes sa kahit ano. Ngunit ako lang ang nakakaalam na mayroon akong napakadilim na. Kahit masasabing kakaibang lihim. Mahal ko si Lu Wenchuan, ang aking kapatid. Hindi ko alam kung kailan nagbago ang damdaming ito. Marahil mula noong bata pa siya, napilitan siyang uminom ng gamot na ibinigay ni ate. Maitim na katas, kahit na napasimangot ang kanyang ilong sa pait, nagkunwari pa rin siyang kalmado. Noong panahong iyon, palihim kong ilalagay sa kanyang kamay ang isang piraso ng paborito niyang mint candy. Tiningnan niya ako at tahimik na kinain ang candy. Ang maliit na sikreto na para lang sa aming dalawa. Dahil dito, ako ay nasisiyahan. O kaya naman, mula nang nasaksihan ko ang kanyang napakalakas na talento sa negosyo. Habang ang ibang mga kasing edad niya ay naglalaro pa ng barilan at nag-aaway, siya naman ay nasa silid-aklatan. Tinatalakay ang mga financial report ng Nasdaq na pawang Ingalls ang nakasulat. Tila siya ay isang natural na reyna. Sa bahay na ito, hindi niya kailangang sumigaw, ngunit unti-unti. Nang hindi napapansin, hawak niya na ang buong lugroup. Hindi siya masyadong malapit sa akin. Kadalasan, pinapanatili niya ang distansya, ngunit walang pasubali niyang sinusuportahan ang lahat ng aking hilig. Ang ibang mga matatanda sa pamilya Lu ay iniisip na ang pagpipinta ay hindi seryosong propesyon, ngunit siya lamang, sa isang malaking kilos, ay nagpatayo sa akin ng pinakamahusay na art studio sa Jiangxing. Nagbigay ng pondo para sa aking art exhibition. At ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos niyang ganap na mamuno, ay ang unilaterally na ibinasura ang kasal namin ni Gu Zechen. Sa araw na iyon, siya ay nakaupo sa sofa. At sinabi ng walang pagmamalabis, ano ang silbi ng pamilyang Gu? Hindi kailangang ipamigay ang anak na babae ng pamilyang Lu sa kasal. Nakikita ang kanyang malamig at dominante na profile, naramdaman ko lang na tila may tumama sa aking puso. Napakabilis ng tibok nito, ngunit kailangan ko lang pigilan ang damdaming ito dahil ako ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Lu. Siya ang pangatlong anak na lalaki ng pamilyang Lu. Kami ay magkapatid sa papel. Tuwing gabi, habang ginuguhit ko ang kanyang balangkas sa papel, lubos kong kinasusuklaman ang aking sarili. Lu Yao, ikaw ay isang baliw. Nagkagusto ka sa iyong sariling kapatid. Akala ko ay mamumuhay ako ng aking buong buhay sa pagpipinta, kasama ang nakakabahalang lihim na ito. Hanggang sa gabing iyon, lumitaw si Lingyan. Ang aking ama, na namumula ang mga mata, ay nagpahayag na hindi ako ang tunay na anak ng pamilyang Lu. Noong taong iyon, nagkapalit kami sa ospital. Wala akong dugong koneksyon kay Lu Wenchuan. Sa sandaling iyon, nagulat ang panganay na kapatid, ang ika-4 na kapatid ay nanlaki ang mga mata. Si Lu Wenchuan ay parang nabagsakan ng kidlat. Siyempre, wala siyang emosyon sa kanyang puso. At ako, sa labas, ay tahimik na bumulong lamang at bumalik sa art studio. Ngunit tanging ang langit ang nakakaalam, sa sandaling maisara ko ang pinto ng art studio, ang aking mga kamay na hawak ang brush ay nanginginig sa pananabik. Hindi ako tunay na anak, wala akong dugong koneksyon kay Lu Wenchuan.
Ang pambihirang pasanin ng moral na bumabagabag sa akin sa loob ng maraming taon ay biglang nawasak sa paglitaw ni Lingyan. Kung hindi dahil sa pagnanais na mapanatili ang aking malinis na imahe, gusto kong tumakbo palabas at magpasalamat kay Lingyan. Matapos ang pananabik, kasunod nito ang mas malalim na takot. Hindi ako nangahas na umamin dahil si Lu Wenchuan ay masyadong makatwiran at masyadong matalino. Kung bigla akong magsalita, iisipin niya bang ang aming 10 taong malapit na relasyon ay peke lamang? Iisipin ba niyang nakakatakot ako? At tuluyan akong lalayuan. Ako ay parang isang sugaro na nakatayo sa gilid ng bangin na may mga taya sa aking kamay. Ngunit nag-aalangan akong tumaya. Hanggang sa binigyan ako ni Lingyan, ang tangang iyon, ng isang napakagandang pagkakataon para sa pagsubok. Nang nakawin ni Lingyan ang underwear sa balkonahe ni Lu Wenchuan at gamitin ito para manirang puri sa akin, hindi ako natakot. Hindi alam ni Lingyan, ngunit alam ko na ang mga koridor sa bahay ay may mga GFS camera na walang blind spots. Siguradong naitala na ng mga ito ang kanyang mga kilos. Bukod pa rito, wala kaming dugong koneksyon. Kung hindi alam ni Lu Wenchuan ang katotohanan. Kung nagpakita siya sa akin ng malas at kasuklam-suklam na mukha, maaari ko na sanang ilabas ang key footage sa hallway. At isampal ito sa kanyang mukha para patunayan ang aking kawalan ng kasalanan, pagkatapos ay magpatuloy bilang ang aking fake second sister na hindi madaling kapitan ng dumi. Ngunit nagdesisyon akong sumugal. Hindi lang ako hindi sumagot. Lalo ko pang itinaas ang aking ulo, gamit ang isang napakakomplikado, tila na bulgar. Ang isip na walang kasalanang tingin. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay mabilis na ibinaling ang aking paningin. Tinatawag itong retreat to advance. Nakita kong inihanda ni Lu Wenchuan ang kanyang telepono at ang kilos ay napigilan. Nakita ko na ang karaniwan niyang pagpaplano ay nagpakita ng pagkabigla, pagkakamali, at mabagsik na brainstorming sa kanyang mga mata. Alam kong gusto niyang ilabas ang kanyang telepono, siguradong mayroong key sa telepono na nais niyang gamitin upang ipagtanggol ako. Nalaman ko na rin kung bakit niya titingnan ang key. Dahil bukod sa underwear sa ilalim ng unan ko, lahat ng iba pa ay talagang inilagay ko. Nakita kong hindi niya inilabas ang keys para ipahiya ako, kundi tulad ng isang takot na kuneho. Pagkatapos sabihin ng tatay ang mga salita, siya ay tumakbo palayo. Nakatingin sa kanyang mabilis na pag-alis, hindi ko mapigilan na bahagyang ngumiti sa mga labi ko. Alam kong nanalo ako ng kalahati. Sa mga susunod na araw, sinimulan niyang iwasan ako ng husto. Hindi siya nagpakita ng pag-initelo, kaya kailangan ko lang gumamit ng hindi pangkaraniwang paraan. Sinamantala ko ang paglilinis ng maid upang palihim na makapasok sa kanyang silid at kunin lahat ng malamig na cola sa kanyang maliit na ref. Walang naiwan na lata. Sinubsob ko rin ng malakas ang aking mukha sa kanyang unan. Bandang hating gabi, pagkatapos niyang maglaro, tiyak na mauuhaw siya. Tiyak na bababa siya para uminom ng tubig. At ako, nakasuot ng pinakaseksing silk nightgown. May kalahating basong red wine, nakatayo sa balcony sa ikalawang palapag, naghihintay sa aking biktima. Ang red wine ay para magpalakas ng loob at para bigyan siya ng perpektong pagkakataon. Nang matigilan siya sa harap ko, gusto niyang tumakas, sinamantala ko ang alak at sa wakas ay nasabi ko ang salitang napinigilan ko sa loob ng maraming araw at gabi. Lu Wenchuan, gusto kita. Hindi ang pagmamahal ng kapatid sa kapatid, kundi ang pagmamahal ng babae sa lalaki. Hindi ko siya tinawag na kapatid, kundi tinawag ko siya sa kanyang pangalan. Ito ay isang maliit na matalinong kilos. Ang aking mga kamay ay pawis sa kaba. Ngunit bumuntong hininga siya, kinuha ang aking baso ng alak, at mahinang sumagot. Kahit hindi pa ako nakakaranas ng pag-ibig, maaari nating subukan. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng pamumulaklak sa nagielong kapatagan ng aking puso. Ang mga nangyari pagkatapos, parang panaginip. Bagamat nagalit si ate sa loob ng kalahating araw, sa huli ay tinanggap niya ako, ang buhay na patay na naging lehitimo. Ang ama naman ay tuwang-tuwa, puno ng kanyang mga plano para sa pagpapalaki ng kayamanan. At ang pinakamalaking proyekto, ang kaluluwa, ay lubusan ng tumahimik. Siguro hindi niya kailanman mauunawaan sa kanyang buhay. Kung paano ang kanyang pinaplanong trap scene ay naging isang catalyst para sa aming engagement. Ang kaluluwa ng Jayang Da. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin, naamoy ko ang banayad na bango ng osmanthus. Tumingala ako. Tiningnan ko ang binata sa aking tabi, na hawak ang kamay ko at nagrereklamo pa rin sa pagkakatalo niya sa laro. Ngayon, siya ay akin na ng lubusan. Bahagya kong hinigpitan ang kanyang kamay, may pagmamahal sa aking mga mata na hindi ko napansin. Napansin niya ang aking tingin. Tumingin siya sa akin, ano iyon? Umiti ako. Sa aking malamig na boses. May bahid ng masayang tawa.
Wala, iniisip ko lang na maganda talaga ang panahon ngayon.